Aga ito. Pag kinain mo naman siya, mapait. Kinain ko. Pag inom mo ng tubig, yan ang miracle na gawa ng Diyos. Nagiging matamis naman siya. Pwede ba ako mag-try? Mamaya na pagkatapos. Pagkatapos? Sige. What's up sa inyo? Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Today, maganda ang panahon mga first timers. Hindi masyado mainit, hindi rin naman umaambon. Kaya nasa labas tayo ngayon. Sa mga oras na to mga first timers, nasa Pulilan ako. At on the way ako papuntang Baliwag. Anong dahilan ko para pumunta ng Baliwag, Bulacan? Hindi ko alam. Sabay-sabay tayong alamin kung anong meron sa Baliwag ngayong araw na to. Mag-road trip lang tayo dito, chill lang tayo, maghahanap tayo na pwede nating mapuntahan. Kasi kaya ako nakapag-decide dito na pumunta ng Baliwag today, kasi marami rin sabi sa akin na bisitahin ko daw yung Baliwag, kasi marami daw tayong pwedeng makainan dito, makakapili tayo ng iba't ibang klase mga restaurant na iba-iba yung sinaserve, diba? So total chill day naman today, magbabaliwag tayo. Ikot-ikot lang tayo dito, maghanap tayo na pwede natin ma-feature dito sa vlog natin, na samahan niyo ako. Ganda. Santo Domingo Church yata yun. Kalabaw ng Pulilan. Ano na to, nasa Pulilan na tayo mga first timers. Etong diretso na to is pa Baliwag to. So yung nakita nyo kanina na nakalabaw, landmark dito sa Pulilan. Dati nung nag-ano ako, nag-fix gear pa ako, kapag may mga alicatrace na ginaganap dati, so hindi naman ako sumasali. Kailangan mo magpa-picture dyan sa Kalabaw para mag-proceed ka sa next checkpoint, parang ganyan. Ang tawag dati sa karera ng mga bisikleta is alicat. Alicat ang tawag ko. I've been pushed for one last time. No more falls and no more climb. I don't want to be the shadow of the bigger picture that makes me shallow. Grabe yung init. Bagay konting andar na lang, nasa Baliwag na tayo. May mga nakikita na ako na pwede natin kainan. Kahit nga dito sa tabi nitong 7-Eleven, merong Baliwag inasal na tinatawag dito. Ano unang pumapasok sa isip nyo kapag Baliwag? Di ba Baliwag lechon? Parang Baliwag lechon. So may lechon kaya dito. Pagpunod tayo, may nakikita ako dito. Sana okay dito. Pares de Baliwag na ako. Parang okay, pero feeling ko mas may okay pang iba. Hanap pa tayo ng ibang pwedeng kainan. Gusto ko lang talaga yung mga hindi ganyan eh. O restaurant na yun eh. Gusto ko yung parang tabi-tabi lang. Pero feeling ko kasi mayroon pang mas masarap na pwedeng kainan eh. Ay ito, Pares Mami. Pares. Kuya, bukas ka? Yun! Sige, game. Yan. Nakikita nyo yung nasa likuran ko?
Yan ang mga trip kong kainin, mga first timers. Pares sa tabi-tabi. Brother Paris Magdo. Kamusta tayo ang buhay? Sa awa ng Diyos, brother, okay lang naman. Pero ngayon, okay na, nakaka-recover na tayo. Konti-konti lang. Pero, okay naman. Okay naman, brother. Oo, Sa eh. awa niya. Oo, di ba? Ilang taon dito yung kakapit eh. Di ba kanina sabi ko, naghahanap tayo ng pwede nating kainan. Tapos ang dami natin kainan na medyo mga restaurant. Tapos, sabi ko, meron akong mas gustong pwedeng kainan eh. Nakita natin si tatay dito. Magpapares tayo ngayon. Patingin nga po. Ayan. Yan ang pares na classic, no? At tapos ito po tayo, ano to? Fried rice. Yun. Ayan. Kasama na yan. Opo. Bali, ano po, magkano po ang order dito sa'yo? Yung laman with fried rice, bali 40. Oo. Mami with fried rice, kaunting laman nito, 30. 30. Sige kasi hindi pa ako nagla-lunch mga first timers eh. Meron po ba itong parang may mga buto-buto? Wala. Ay, wala naman. Wala yun. O sige, ang ordering ko na lang po ay itong mami. Ito pa lang pares with rice. Tapos order po ako ng hiwalay na mami lang. Okay. Salamat. Sige po. Saan po ba pwede ako pumesto? Doon no? Yan. Dito po, dito tayo. Oo. Ano po ng ano yan? Beef. Beef, oo. Ayan, mga litid-litid. Ito, garlic. Ako ang gumagawa niyan. Sarili ko yan. Nice ah. Napakapango niyan. Ay, ano? Bawang talaga, papango yan. Bawang. Special yan. Salamat po. With ano ba yan, North Season. Soft drinks, meron po kayo dyan? Wala. Wala. So, magtutubig lang tayo. O sige, dito na nga lang ako. Yan yung mami natin. Naglilibot-libot ka siguro, ah. Opo. Puro na. Sarap. Ito ay, alam niyo yung pinakahuling kain ko nito, ang tagal na. Sino sa inyo ang namimiss na ang pares na ganito? Ang mga pares na ganito, kadalasan kapag nasa Maynila tayo, sa Makati. Makati ako Di ba? dati nagtitinda kasi niyan. Taga Makati kayo dahil sa... Until now, doon ako nagbubuto. Oo. Makati, Dayang Bautista, Palanan, Makati City. Oo. Kaya yan, kulang na lang dyan, sibuyas. Yung kulay green. Alam nyo kasi dati mga first timers, bago ako napunta ng ABS-CBN, naging empleyado ako ng isang kumpanya, yung tinatawag na 700 Club Asia sa Makati. Ito yung TV show na Christian TV show sa Channel 7 or sa Channel 7. Sa Makati, inuupukan to ng mga tao, mga naka-long sleeve, di ba? Oo naman. Oo. Promise, pag pumunta kayo ng Makati, ang kasabayan mo kumain sa mga ganito, mga naka-long sleeves, mga naka-formal na damit, no? Yun pala, fact yun na una ako nakatikim ng pares na to ay nung nasa Makati ako. Grabe ang tao ko, no? May noodles ako dito, may kanin, may pares. Kayo mo ba kumain na? Ito rin po yung kinakain nyo kapag ano? Oo, pag once na nagugutom ako, talagang yan ang sinakain ko. Nagbabayad kayo sa sarili nyo? Ako naman ang bibigay sa'yo ng ano, ha? Ibibigay ko sa'yo. Apo. Brother, Ano ito, naman po yan? buto ng malunggay. Ito yung kinakain ko naman kasi ito, sabi ng mga doktor, buto ng malunggay ito, ha? Apo. May hiwaga ito. Pag kinain mo naman siya, mapait. Kinain ko. Pag inom mo ng tubig, yan ang miracle na gawa ng Diyos. Nagiging matamis naman siya. Pwede ba ako mag-try? Mamaya na pagkatapos. Pagkatapos? Sige, pagkatapos ulit na-curious lang ako. Kain na! 40 lang, brother. Mami with rice, 30. Paris, 40. Magra-rice po kayo? Oh, yeah. Sir. May chili sauce ka ba dyan tayo? Oo. Hindi. Sili. Ano ka nga dito? Tayo padagdag nga po ako pa ng isa pang kanin. 5 pesos lang yung kanin. Noon sa Makati, 10. sa 10. 10. Provincial rate. Pangalawang kanin. So ang tawag po dyan ay ano po? Miracle seed. Oo. Iba nung unang panahon. Mga hari, pinalagaan nila si Daniel. Si Daniel sa Bible, ang palagi nilang kinakain, mga bungang kahoy, mga fruits, tapos mga vegetables,
Tapos marunong silang magpaliwanag ng mga pangitain, mga panaginip. Si Haring Nabucodonosor nung unang kapalahulan pa, kaya nilang ipaliwanag yung mga napapanaginipan ng hari. Tapos po, hindi po natapos yung kwento niyo eh. Ito kasi may related kasi ito, brother. Ang ibig sabihin, ito, mga vegetables din to kasi malunggay. Herbal. So, ibig sabihin, mas nagtitiwala ako dito dahil according to the Bible, yung unang kapanahonan nga, si Daniel, inaalagaan ng mga hari. Ang pinapakain sa kanila, mga vegetables lang, hindi yung mga meat. Na gusto sana ng hari. Eh, kaya ayaw niyang kainin. Gusto lang niya yung mga natural herb. Oo, yung mga gano'n. So ito, kaya ako naniniwala naman ngayon. Dahil dito. Wow. Hindi ako gagamot ng kung ano-ano. Ito lang ginagamot ko. Paano mamaya? Oo, mamaya. Taga ano po? San Isidro Botolan yung tatay ko. Oo. Lumaki din kayo sa Botolan. Paano pala kayong anak ng bulkan? Kaya ganito kulay ko. Taob yung tatlong kanin. Sina! Marit! Yan. Kristiyano po kayo? Christian? Christian ako. Catholic? Born again Christian? Parang born again Christian. Pareho po tayo. Anak po ako ng pastor. Ganun. Opo, kapatid mo pa pastor. Kayo mga Alzheimer's, gusto ba magpastor ako? Kaya pala merong ano dito, God is love, God loves us. Sige po, isa lang no? Kahit isa lang. Tapos pag uwi naman ng tubig, matamis na yung tubig. Pero mapakla po to. Mapakla ng kaunti na matamis. Mapait muna sa una. Matamis na po mapakla. Inom na akong tubig. Magic. Testing. Matamis? It's a miracle. It's code silver. God bless you rin po. Okay, solve tayo. Talagang 75 pesos lang. Solve na! Sabi nga, hindi lahat ng mamahaling pagkain masarap. Hindi mo yung let's go. Yan. So, maghahapon na, napakabilis ng oras mga first timers. Siguro, total solve naman na tayo. Sabi ko na nga kanina, hindi naman tayo magtatagal sa labas. Sabi ko mag-iikot-ikot lang tayo somewhere dito sa Baliwag. Ituturo ko na lang kayo para at least sa mga bago dito na hindi pa nakapunta ng Baliwag, yung mga hindi taga Bulacan, eh, makita nyo rin naman kanong itsura ng Baliwag, di ba? Magkano po yung raincoat? 350? Kahit anong design dyan? Hindi na tayo. Pinapabili ako ni Trisha ng raincoat para hindi ako naulan. Kasi kailangan ko to. Ito, para maganda to. Matibay po to. Nakapal tong ano. Sige. Pinagbabawal magsuot ng ganito, di ba? Hindi naman. Ito na lang. Dito na lang tayo sa itim para para safe. Kulay black po ako. Yan, meron na tayong raincoat para kapag umulan, hindi tayo mababasa at dito ilalagnatin. Okay na. Total, lagi ako nagkakasakit kapag umuulan. Ngayon, meron na akong raincoat. Noon pa kasi ako pinapabili ng raincoat. Bumili daw ako para at least pag umuulan, pwede pa rin ako mag-try. Okay na po ha, may raincoat po. Nasa Baliwag na tayo mga first timers. Mga first timers, nandito na tayo sa Baliwag. Woohoo! Malaking relo. Saka dito yung simbahan ng St. Agustin. Ayan, nasa kanan ko. St. Agustin Church. At dito sa kanan ko ay nakikita niyo yung Baliwag Transit na parang hindi naman nag-ooperate. Wait lang mahal, nagkikwento-kwento lang ako dito. Alam niyo mga first timers, ang nagustuhan ko dito sa Baliwag is yung season na malapit na yung Christmas. Alam niyo kung bakit?
Kasi dito sa plaza ng Baliwag mismo, pag tumungtong yung Vermonts, nagkakaroon dito ng ano paggabi, bibingkahan, puto bongbong, bibingkahan, barbecuehan, basta lahat ng kapudripan meron dito paggabi. Tapos may mga libreng tsaa pag kumain ka ng puto bongbong or bibingka. So dati kami mga magkakapatid is yun yung nagiging bonding namin tuwing weekends. Actually kahit hindi nga weekends kung kailan na namin magawang magyayaan, pag gusto naming magputumungbong at magbibingka dito sa Baliwag, ginagawa namin. Wala pa kaming mga motor nun. Ang gamit lang namin nun dati is yung mga fixed gear bike namin. So from Malolos to Baliwag, binibike namin yan ng gabi. Night ride, chill night ride, or tinatawag na food trip ride. Nakakamiss din, pero syempre ngayon kasi hindi na pwede yung mga ganun kasi nga di ba pandemic, bawal kumain ng mga nag-uumpukan. So hopefully in time may balik din yung klase yung ganun para at least tayo makapunta rin ulit tayo sa mga ganun na may pasyal ko kayo. Tiwala lang, babalik din sa normal ang lahat. Di ba mahal? Oo daw, sabi na kami. First time, may hinahanap ako dito na liampuhan para next time na pag-aalis tayo pupunta dito sa Baliwag, yun yung ipipicture ko, papakita ko sa inyo. Hey, I found my heart again. It's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. With you I feel something, 'cause we're both so unashamed. We're not playing any games. Bibili lang ako suka, mga first timers. Lumabas ako na pag-utusan ako ng nanay ko, bumili talaga ako suka. Yun lang ang purpose ko bakit nag-drive. Pinakita ako Boy B, lumabas ka na naman. Napag-utusan ka bumili ng suka ng nanay mo. Yeah. Suka for sale. Tay, pabili po ng suka. How much is that suka in the window? Suka, ano po ito tayo? Ombong? Sasa, opo. Magkano po yung ganito? Ito po, 90, no? Saan po yung 100 po? Ito. O, sige, ito na lang po. Yan, paborito ng bayan. Wala na kasing suka sa bahay. At sa mga hindi pa nakakaalam, dito sa Minsa, Bulacan, ang specialty na pwede namin ipagmalaki is yung mga chicharon. Ay, thank you po. Matutuwa na yung nanay ko niyan. Pasalubong ako sa kanyang suka. Karoon na ulit ng tubig yung mga palayan. Kasi dito sa Bulacan, sunod-sunod na gabi na umuulan. Parang hudyat na rin siguro ito para magsimula na ulit magtanim dito sa likuran namin ng mga magsasaka kasi may sila naglalabasan na kasi sila ulit. Alam nyo, umalis ako kanina ng bahay mga first timers. Wala akong kadala-dala na kahit ano sa isipan ko. Bahala na, sabi ko kung saan pupunta. Basta lalabas lang ako kasama si Madonna. Bahala na. Ganoon naman talaga ako palagi pag umalis ako. Bahala na. Kung saan kakain. Bahala na kung saan pupunta. Bahala na. Pero kanina, along the way, umalis mo tayo na wala tayong kadala-dala. Umuwi tayo ng meron tayong mensahe na naiiwan sa puso't isipan natin. Nakausap ko kanina si tatay. Kanina, yung sa mamihan. Meron bang iniwan si tatay na sinabi kanina na tumatak sa isipan nyo? Kasi sa akin, meron. Alam nyo kung ano yun? Yung sinabi niya na pinapa sa Diyos ko na yung lahat. Sabi
na isip-isip ko, mga first timers, na hindi natin mapagkakaila yung panahon talaga natin ngayon, kung sino na lang talaga yung makasurvive. Realidad sa mundo natin ngayon, especially yung mga simpleng tao lang, yung nagtitinda ng mga pagkain sa kalye. Ang hirap. Kung ikukumpara sa atin na tayo nagka-opisina, tulad sa amin na mga ganito, na kahit paano kaya nating ilayo yung sarili natin sa mga crowded na lugar para maproteksyonan yung sarili natin, nagagawa natin. Pero yung iba, may mga trabaho kasi talaga na wala silang ibang choice kundi gawin nang nasa alang-alang talaga yung health nila. Tulad niya kanina kay tatay, nagtitinda siya ng pagkain. Kung sino-sinong tao ang humihinto sa kanya, mga driver ng truck, driver ng tricycle, mga bumabiyahe, lahat yun hihinto sa kanya. Wala siyang choice kundi i-entertain yung mga taong dumatating sa kanya. Iba-ibang klaseng tao ang lumalapit sa kanya para kumain. So andun daw sa kanya yung kalahati, natatakot siya. Tapos yung kalahati din is yung pag-asa na, alam mo na yun, na kumita siya para may mauwi siya sa pamilya niya, kasi kailangan din niyang buhayin yung pamilya niya. Pero isipin niyo, di ba, sinasang-alang-alang ni tatay yung buhay niya para mabuhay yung pamilya niya. Isa lang pwede niyong kapitan, taas lang talaga. Kaya mas okay na lahat-lahat ng ginagawa natin, simple man o malaki, kahit ano, ipasa Diyos natin lahat-lahat. Siyang bahala sa atin, walang imposible sa kanya. Mag-iingat kayo palagi, mga first timers. Huwag kayong mag-alala sa akin, lagi rin ako nag-iingat para sa sarili ko at para sa pamilya ko. Sana ganun din kayo. Life is good, mga first timers. God bless you all. Mahal ko kayo. It's hard